Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong ating segment. Itong segment po natin, Attack, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. So ito pong segment na ito, create ko po itong segment na to kasi maraming mga nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito? Anong take mo sa balitang ito? Anong take mo sa issue na to? Kaya ginawan ko na ng permanente ng segment, ang take ko. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel na ito na Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito po ninyo mapapanood regular, araw-araw, itong ang take ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Unahin natin ito. Itong yung palusot ni Torion, ha? Ang tinutukoy natin dito mga kabunyog sa palusot ni Torion, ay nag-post si Torion. Siya mismo ang nag-post. Yung picture nila ni Bato. Yung picture nila ni Bato. Sabi niya, ang post niya, laban lang senator o senador. Tinutukoy niyang senador si Bato. Hinahanting ka pa rin. Laban lang, mag-ingat ka palagi. Yun yung post ni Torion. Siya ang nag-post noon. Ilang pictures nila yun ni Bato? Mga 5 sigurong pictures nila ni Bato yun. Nag-uusap sila ni Bato. Ngayon, kumalat yung yung post niya na yon. Naging controversial yon kasi syempre si Bato hindi na nagpapakita sa Senado. Ang daming trabaho sa Senado, hindi niya naman na nagagawa. E di syempre, nagre-react ang mga tao. Lalo na sa social media, ano ba yung ginagawa ni Bato? Ano siya? Hindi uma-attend sa mga pagdinig ay sa mga trabaho sa Senado tapos nandyan lang pala sa mall. Pinost ni Attorney Torion, yung abogado niya. So yun yung kumakalat na komentaryo tungkol dun sa post ni Attorney Torion. Kay Attorney Torion din, ang komentaryo din, ito namang si Attorney Torion, ini-encourage niya pa yung pagtago ni Bato. Kasi sabi niya, hinahanting ka pa rin nila, senador. Tuloy lang ang laban. Ingat palagi. Di parang sinasabi niya na alam niya na nagtatago si Bato, nagkita sila, at sa pagkikita nila, sinabihan niya itong magtago lang, mag-ingat kasi hinahanting pa rin siya. Hindi maganda yun sa isang abogado na sa halip na i-encourage mo ang kliyente mo, turuan mo ang kliyente mo na irespeto ang rule of law, ang batas, tsaka irespeto yung gawin niya yung trabaho niya bilang senador, hindi. Tinuturuan mo pa yung kliyente mo na magtago, na tama lang na magtago siya dahil hinahanting siya. Ingat lang palagi. So hindi maganda. So yun yung kumalat na mga komentaryo doon sa post niya. Mukhang na nakita ni Torion yun na negative nga ang reaksyon ng mga netizens doon sa post niya. Ngayon, may palusot si Torion. Ang palusot ni Torion, hindi naman daw sila nagkita ni Bato. Yung pictures daw na yon na pinost niya, March pa daw yun ng 2022. Hindi, March 22, 2025 ba yun? March 22, 2025. Yun yung sinasabi ni Bato. Kumbaga, hindi yan ngayon. Hindi yan bagong hindi yan bagong picture. Kaya sabi ni Torion, luma yan. Ngayon niya lang daw kasi pinost yan. Sabi ni Israelito Torion. Kaya yung mga kala daw nagkita sila ni Bato. Hindi daw yun totoo. Kaya yan mga kabunyog ang post ni Bato. March 2025 yata eh. Yan yung yan yung post sabi ni Torion, March pa yan, March 2025, hindi yan ngayon. Kaya yung yung mga nagsasabi daw na nagkita sila ni Bato, hindi daw totoo yun. Anyway,
Okay, kung yan ang palusot mo, kung yan ang paliwanag mo, Attorney Torion, okay. Kaya lang, bakit naman kasi magpo-post ka na ganun yung post mo tapos magpapakita ka pa ng picture na ganun? Ha? Siyempre, ang iisipin ng tao, bago lang yung picture na yun. Siyempre, hindi naman nasusubaybayan ng mga tao yung ano mo, yung mga post niya. Hindi niya naman sinabi doon na lumang picture ito ha, hindi na nagkita. Hindi, wala. Basta ang pinost niya yon, tapos linagyan niya ng caption. Ang nakalagay niyang caption, yun na nga, ha? Ah, ano to? Tuloy lang ang laban, senador. Oh, 'di ba? Yun yung pagkaka-post niya eh. Ha? Oh. Siya nag-post niyan. Hindi naman ang mga netizens ang naglagay ng caption na yun eh. Siya. Siya ang naglagay na. Sabi niya, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito. Hinahanting ka pa rin. Senator, ingat palagi ha. Oh, 'di ba? Yun yung ano eh, yun yung post niya. At linagyan niya nung picture, yung controversial na yun na picture. Siyempre, kapag nag-post ka ng gano'n na ano, sabihin mo, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin ito, hinihanting ka pa rin, Senator, ingat palagi ha. So, tapos linagay niya yung picture na yon, iisipin ng mga tao, bagong picture niya yon, latest na picture niya yon. Hmm? Yan yun. O ngayon, biglang nagano, biglang nag-post si Torion, ang sabi ni Torion ngayon, itong sabi niya, May 22, 2025, pa yung mga pictures namin ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi ko pala na-post noon. Sa ground floor ng SM Lanang kami nagkita, kay may kailangan ako i-discuss sa kanya. Paki-review po ng post ko kung meron ba akong sinabi na nagkita kami bago lang. Eh wala naman. Mensahe ko lang para sa kanya ang sinabi ko doon. Oh. Ay yun. Eh kung yun ang paliwanag mo, yun ang palusot mo, okay. Oh. Pero hindi mo rin masisisi yung mga netizens na mag-react sa ganon. Kasi hindi mo rin naman sinabi na lumang picture yun. ah? Oh. Kaya ano yun? Eh, yung ano, yung sinasabi na yan ni Torion, okay, palusot niya yan. Kung totoo, kung ano. Oh. Pero wag niyang sisisihin ang netizens na bakit ganun ang reaksyon sa post niya. Hindi niya naman sinabi, oh, siya nga pala, lumang picture ito. Hindi kami nagkita ni Senator Bato de la Rosa. Yun. Yun ang ano. ah, Kaya lang ang ano dito, ang issue talaga dito, hanggang ngayon, ang kanyang kliyente na si Bato de la Rosa, senador ng Pilipinas, ay hindi pa rin nagpapakita. Hindi pa rin nagpapakita. Ha? Napakarami ng trabaho sa Senado ang hindi niya nagagawa. Lalo na yung tungkol sa budget. Vice President siya ng Senate Finance Committee. Ang chairperson ng Senate Finance Committee, si Win Gatchalian. Sobrang hirap ng ginawa ni Win Gatchalian, lalo na doon sa BICAM. Dapat sana yung vice chairman ni Win Gatchalian ay katulong niya. Ang vice chairman ng Senate Finance Committee ay si Bato de la Rosa. Nakalagay pa nga yung pangalan ni Bato de la Rosa nakasama sa mga panel ng Senado na a-attend doon sa BICAM ay hindi naman siya sumipot. Oh. Anyway, mga kabunyog, yan yung palusot ni Torion. Hindi raw yun picture na bago, luma na daw yun. Okay. Oh, pero hindi niya masisisi ang mga netizens bakit nag-react doon. Kasi siyempre pinost niya yon, tapos linagayan niya pa ng ganung caption. Sabi niya, Senator, tuloy ang laban. Hmm? Ah? Ah, ano yun eh? Oh, sabi niya, Senator, tuloy ang laban. O di siyempre, anong iisipin ng taong bayan doon? Ibig sabihin, Senator, laban lang tayo para sa bayan natin, hinahanting ka pa rin. Senator, ingat palagi ha. O di siyempre, ang iisipin ngayon yun. Ngayon lang yung post niya na yun. Kaya nga, ngayon lang yung pictures na yun. Kaya nga yung mensahe niya ngayon din para kay Bato. Kasi ang pitcha nung mensahe niya, December 18 eh. Oh, yung pitcha ng post niya, December 18. December 18 yung post niya. Oh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ayan oh. Oh. Yan yung post niya ni Bato de la Rosa. Ang pitcha niyan, ang pitcha ng post niya ay December 18. Kaya ano ito? Kumbaga hindi niya masisisi ang
mga tao kung mag-react dun sa post niya. Hmm? Ayan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, oh, ito, tungkol dito tayo sa ano, ang lumalabas wala pa ring big fish na nahuhuli, naaaresto. Tulad ng um, sinabi ng magkapatid na Rimulya, si Ombudsman Boying Rimulya at si ano, Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Eh silang dalawa yung nagsasabi niyan na bago na December 15 ay lalabas ang mga arrest warrants ng mga senador at kongresista at mga contractors at DPWH officials. Kaya bago magpasko, marami na mga maaaresto. Magpapasko sila sa kulungan. Binangbanggit diyan mga big fish yan di umano. Senador, kongresista. Oh. Eh ngayon, anong pitsa na ngayon? Ha? Anong pitsa na ngayon? 19 na. Wala pang kongresista. Wala pang senador. Oh, ang naaaresto pa lang, yun ngang mga DPWH officials, voluntary surrender yun. Yung mga officials ng DPWH sa Region 4B, may marupa. Ganun din yung mga DPWH officials ng Davao Occidental. Nag-surrender din sila. Sa contractor naman, itong si Diskaya, na nag-surrender din. Kaya, pero yung hinihintay na big fish, wala. Awan ko kung mayroon pang maaarestong big fish bago ang Pasko. Parang naririnig ko kay John Vic Rimulya, 2026 na ang sinasabi niya eh. Wala pala. Yan yung problema. Dapat sana, sa parte nila John Vic Rimulya at Boying Rimulya, pag nagsalita sila, yung magkakatotoo. But alam naman nating mahirap ito. Kaya lang, dapat yung sinasabi nila sa tao, pinag-aralan nila yan, talagang talagang sigurado silang mangyayari yan. Eh ngayon kasi kahit isa man lang na senador, kahit isa man lang na kongresista, wala eh. Anyway, pagbigyan pa natin, baka mayroon pa namang mangyari bago ang December 24, 25. Baka itong December 20, 21, 22, 23, mayroon pa namang mangyari. Pero paano aarestuhin ang mga senador? Wala pa namang nakakasuhang senador. Wala pa. Wala pang nakafile na kaso sa senador eh. Ang mayroon, rekomendasyon ng DPWH at rekomendasyon ng ICI sa ombudsman na kasuhan. Ang alam natin na nirekomendang kasuhan ng DPWH, ang rekomendasyon ng DPWH, si Senador Jinggoy, Joel Villanueva, Revilla, si Revilla, si Jinggoy, si Joel Villanueva, yan yung mga yan yung mga nirekomenda. Hindi nga kasama si Chis Escudero eh. Si si Jinggoy, si Revilla, at saka si Villanueva, at yon. Yan yung Estrada. Yan yung mga yan yung mga nirekomenda. Pero wala pang nakakasuhan sa mga yan. Kaya mukhang hindi na mangyayari na may maaaresto bago ang Kapaskuhan. Kasi hindi naman pwedeng arestuhin yan ng walang warrant of arrest. Hindi rin pwedeng mag-issue ng warrant of arrest kung walang kaso. Wala pang kaso. Ang alam natin, 2 pa lang ang naisasampang kaso. Ang unang naisampang kaso, yung proyekto ng Mimarupa, yung sa Region 4B. Tungkol yan dun sa mga Oriental Mindoro, yung mga ghost projects doon at substandard projects. Kaya nga ang nakasuhan doon ay si Saldico at saka yung mga officials ng DPWH ng Region 4B, saka kontraktor, SunWest. Ang pangalawang kinasuhan na isampa ng kaso ay itong sa Davao Occidental. Walang kongresista dyan at walang senador. Ang nakasuhan dyan, yung mga officials ng DPWH ng Davao. Yun, nag-voluntary surrender na yun. Ganon din ang kontraktor naman doon, St. Timothy. Diyan na naaresto itong si Diskaya. Pero maliban dyan sa 2 kaso na yan, wala pang ibang naisasampang kaso. Kaya wala. Ang problema, nakapagsabi na ng ganyan si Boying Rimulya at saka si John Vic Rimulya, sabi nila, big fish.
Anyway, pagbigyan pa natin baka naman may mangyari pa nitong mga susunod na araw. Kaya lang ang sinabi ni John Vic Rimulya, ano na daw 2026 na daw. Ano 'yan, dapat mag-ingat sila sa pagsasalita, pagsasabi sa tao. Ha? Ha? Pero ako nga, 'di ba nag-live ako nito, sabi ko, mukhang hindi pinilit yung pag-aresto nitong mga nakaraang araw, lalo na ng mga senador at kongresista, kasi pinag-uusapan ang budget. Hindi pwede na gusto mong mailusot ang budget, siyempre ilulusot yan ng senador at saka mga kongresista. Tapos uhulihin mo ang mga senador at ang kongresista, medyo aalma yang mga yan. Baka maapektuhan yung paglusot ng budget. Sabi ko mukhang hindi nakita yan ni Ombudsman Buying, yung ganyang senaryo na hindi pwedeng arestuhin ang mga senador at kongresista sa panahong ito dahil ito ay niraras ang budget na mailusot bago magtapos ang taon. So, kapag inaresto mo ang mga senador, halimbawa sila Villanueva, sila Estrada, ay ano yan, maaapektuhan ang maaapektuhan ang takbo ng budget. Baka hindi pa ito mailusot. Kaya sabi ko, sa tingin ko, yun ang dahilan bakit hindi nila pinilit ngayon. Kaya lang, umasa na ang tao eh. Nag-i-expect na ang tao may maaarestong big fish eh. Yun ang hinihintay. Kaya nga nung naaresto yung si Diskaya, hindi na masyadong ang hinahanap ng tao, politiko. Yun ang kailangan. Kaya kung may magagawa pa sila, Buying Rimulya at John Vic Rimulya, dapat may maarestong politiko bago ang Pasko. Kasi yan ang hinahanap ng mga tao. Yan ang hinahanap ng mga tao. Kung hindi man Pasko, kahit katapos ng Pasko, bago magbagong taon. Ang importante, bago matapos yung 2025, dapat may maarestong politiko. Kongresista man yan, senador. Ayan, sige, hintayin natin. Baka naman may mangyari pa. Okay, panghuling topic natin. Itong mga DDS, biglang naging pro-US. Itong mga DDS, mga kabunyog, mga kababayan, biglang naging pro-US. Bakit natin nasabing biglang naging pro-US? Believe na sila ngayon sa US. Di ba dati, sila? Pro-China. Galit na galit sila sa US eh. Galit na galit sila sa US. Pero ngayon, itong mga DDS, sabi nila, magaling talaga ang US. Kalaban na ng ICC ang US. Linalabanan ng ICC. Kasi may sanctions nga ang US sa ilalim ng administrasyon ni Trump. May sanction sa mga judges at saka prosecutors ng ICC. So ngayon, ang ginawa kasi alam naman natin yan, na-discuss ko na yan, ito kasing, ang United States kasi, ang US, sa ilalim ni Trump, gusto nilang i-penalize, parusahan ang ICC, pahirapan ng ICC, para bawiin ito yung warrant of arrest kay Netanyahu ng Israel. Si Netanyahu kasi ng Israel, trusted yan, pinagkakatiwalaang alyado yan ng US. Ano man ang gawin ni Netanyahu, kahit alanganin yan, war crimes man yan, genocide man yan, crimes against humanity, susuportahan pa rin yan ng US si Netanyahu. Si Netanyahu naman, kaya ganyan yan, kahit anong gawin niya, gagawin niya yan kasi sa tingin niya, nandiyan naman ang US, ay superpower ang US eh. Ang ginawa naman ng ICC, trabaho lang. Kumbaga, yung ginawa ni Netanyahu, crimes against humanity na yon, genocide. Actually, pareho naman, kahit naman yung militanteng Hamas, kasama rin sa inisyuhan ng ICC ng warrant of arrest. Ganon din si Netanyahu, inisyuhan din ng warrant of arrest. Kaya lang, hindi gusto ng US yun. Para sa US, itigil ng ICC yung pag-iimbestiga, pag-issue ng warrant of arrest kay Netanyahu. Pag hindi tinigil yan ng US, tuloy-tuloy lang yung sanctions. Yung sanctions ng US, apektado na yung mga judges at prosecutors ng ICC. Siyempre, ang sanctions kasi ng US, yung mga kumpanya, corporations na nag-ooperate sa Europe, katulad ng Western Union, hindi sila pwedeng magamit nitong mga officials ng ICC. Kaya, sabi nga nung isang judge, si Judge Carranza ng ICC, hindi na daw siya mag-book ng Uber. Hindi niya na rin magamit yung Western Union niya. Hindi na rin daw siya makapag ng dollar sa bangko, sa Europe.
Kaya pati yung pamilya niya apektado rin. O ngayon, natutuwa yung mga DDS diyan. Sabi nila, ayan, ha? Nakarma na ang ICC. Mabubuwag na yan. Oh, sabi nila, sabi nga ni Roque, mabubuwag na yung ICC. Baka ang mangyari nito, mapalaya na si Tatay Digong. O, ayan. Kaya ang galing talaga ng US. Oh, biglang naging pro-US yung mga maka-Chinang DDS. Biglang naging pro-US. Hindi mo talaga maintindihan itong mga DDS na to eh. Pero ang totoo, kung ano-ano ng mga reaksyon nila, sabi ni Robin Padilla, ang galing talaga ng makapangyarihang Diyos. Parang ang sinasabi ni Robin Padilla, yung ginawa ng US sa ICC, yan ay ganti ng Diyos sa ginagawa ng ICC kay Duterte. So, ano namang connection niya? Binanggit pa yung Diyos. Ha? Oh, ganun din yung sinasabi ng sinasabi na nila yung Dr. Mata, DDS din 'yon. Saka si Lorraine Badoy. Oh, minura pa ni Lorraine Badoy yung yung mga DDS, yung ICC. Minura pa ni Badoy. Oh, ang problema dito sa mga DDS na to, habang minumura nila ng ICC, lalong hindi mabibigyan ng interim release si Duterte. Kasi kung ganyan yung ugali, kung ganyan ang gawi, kung ganyan ang attitude ng mga DDS, lalong hindi pagbibigyan si Duterte sa interim release nito. Hindi ba naiisip yan ng mga DDS na to? Ha? Ngayon, biglang kinakampihan ng mga DDS ang US. Tama daw yung ginagawa ng US sa ICC. Kaya sa susunod daw na mga araw, mabubuwag na yung ICC na yan. Sino namang nagsabi sa kanilang mabubuwag ang ICC? Kahit naman noon pa, ang US hindi naman member ng ICC. Hindi naman pumirma ang US sa Rome Statute. Kahit ang China, kahit ang Russia, hindi. Hindi sila nag-member dyan. Ang mahirap, kung ang ICC, ang bumubuhay niyan US. Ang mahirap kung ang pinakamalaking bansa na sumusuporta sa ICC ay US. Hindi naman eh. Ang European, ang ICC, ang pinakamalaking contributors niyan, mga bansa sa European Union. Saka hindi lang naman isang bansa yan, ang member dyan. Hindi lang naman sa ICC, hindi lang yan 50 o 75, parang 125 pa yata ang member ngayon na bansa niya. Kaya hindi naman mabubuwag yan. Kahit anong sabi ni Laroque at ng mga DDS na, ayan, dahil sa pressure ng US, masasarado na ang ICC, mabubuwag na ito, makakalaya na si Tatay Digong. Nagpapaasa na naman sila sa mga supporters nila. Mali. Mali yung pagkaintindi nila Roque. Nakakatawa. Sabi ko, ano ba tong mga DDS na to? At yung yung ICC judge na nagsalita, na nagkikwento ng kanyang hirap na pinagdadaanan dahil sa sanctions ng US, sabi ng mga DDS, ayan tingnan nyo si judge, babaliktad na. Ano na? Hindi niya na raw kaya, mukhang babaliktad na ito. Hindi. Yung mga judges ng ICC at saka mga staff, pati mga prosecutors, nagsabi na sa kabila ng sanctions ng US, hindi sila susuko. Tuloy sila sa trabaho nila. Kinikwento lang nila, pinapaabot lang nila yung hirap na dinaranas nila ngayon sa pressure ng US. Apektado sila. Tanggap nila yun. Pero sabi nila, hindi ibig sabihin nun na susuko na tayo. Ang trabaho natin ay para sa humanity, sa sangkatauhan. Labanan ang crimes against humanity, ang genocide, ang war crimes. Kapag sumuko ang ICC sa sanctions ng US, matutuwa yung mga tao, mga leader sa mundo na gumagawa ng mga karumaldumal na krimen, ng crimes against humanity, war crimes at genocide, tulad ng ginawa ni Duterte. Kaya hindi susurrender yung mga ICC na yan. Nahihirapan sila, pero sabi nila, hindi yan magkakapigil. Yung hirap na yan at sakripisyo, hindi yan makakapigil sa kanila na tuloy ang laban. Yun ang hindi naintindihan itong mga DDS na to. Akala nila dahil ang US ay sinasanksyon na ang ICC, magsasarado na ang ICC, makakalaya na si Duterte. Ay, ang layo. Ang layo naman ng mga naiisip ng mga ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.